Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated din po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, nais ko nga palang magbigay ng shout out kay Arnie Salmorin. Ayan ha, shout out to Arnie Salmorin. Ayan, shout out sa iyo from Coronadal. Ayan ha, shout out sir. Ayan, wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito po pag-uusapan natin, mga kababayan, ay walang iba lang naman kung hindi yung lumabas kanina. Siyempre, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na ating madidinig at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy natin. Yung naging sagot ni Nanay Christopher Main patungkol po dun sa paggamit ng kanyang pangalan para siraan po itong chairwoman ng MTRCB na si Miss Lala Soto. So mga kababayan, yan po yung mga pag-uusapan po natin at hihimay natin dito sa video ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hito na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So alam nyo ba, kanina habang nag-aano tayo, nag-i-scroll tayo, may nagpasa sa atin ng article na kung saan may sagot na pala itong si Nanay Christopher Main patungkol po dun sa paggamit po ng kanyang pangalan na kung saan may lumabas na issue mga kababayan about do sa McDonald's na kung saan sinasabi na ipinatawag daw ng MTRCB itong McDonald's Philippines at saka daw po itong si Vice Ganda dahil nga daw po sa na-relate yung pagkain dun sa commercial ng Chicken Joy na katulad daw po nung sa icing incident. So ngayon mga kababayan, since yung video, yung in-upload na video or picture mga kababayan, nasa 2.6 million, baka nga nasa 3 million na ngayon, buhat nung ipinost nung nakaraang araw. So ngayon, nagsalita si Nanay Christopher Main patungkol po dyan. So pakinggan po natin itong sinabi ni Nanay Christopher Main dito po sa programa nila na Christopher Minute, dito sa 1PH mga kababayan. Ikini-credit po natin sa kanila yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, so sa mga hindi pa nakakapag-like, huwag nyo kalimutan mag-like. So eto mga kababayan, i-play na natin. Totoo lang, napaka-nostalgic. Ang daming kinilig at talagang ang clamor ay matindihan. Pero alam niyo po mga kapatid, ngayong mga panahong ito mula pa kagabi, ako po ay binabalot ng pagkagulat at pagkalungkot dahil po sa napanood ko at nasaksihan na content ng ating kaibigan si Batang Maynila to. Ito yung pag-alma po ng MTR. Hi Ma'am Shen, magandang gabi po, Sweet Angel. Magandang gabi Ma'am Marilyn Dizon to 2688, mega love shoutout po. Joey Serrera, Ma'am Ninya Chupapi, mega love shoutout po na napakasarap pa. Pagpatuloy pa natin. TV tungkol sa isang vlogger na naglabas po ng isang napakalinaw na fake news. Na di umano, ipinatawag daw po ng pamunuan ng MTRCB ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda at parang pinalalabas na merong nagawa na naman something doon sa pagkain ng manok na inahalin tulad daw po doon sa pagkain ng ice cream na naging dahilan ng kanilang suspension sa It's Showtime. Pinabulaanan po yan ng MTRCB at ang sabi po nila,
Sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media literacy at kritikal na pag-iisip. Alam niyo po, hindi ko po sukat akalain. Ako po pala sangkot dito sa kwentong ito. Noong ko pa po sinasabi, mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Alam niyo po yan. Yung pong mga naglipa na FB accounts. So mga kababayan, may niliwanag ni Nanay Christy Permin. Pero ang pagkakaalam ko, meron nata si Nanay Christy na isang social media account, which is yung Showbiz Nauna at saka yung Showbiz Nauna na Facebook page. Mga kababayan, kasi may nakikita akong ganon at minsan na-promote din naman nila. So ngayon, yung mga Christy Permin na mga social media account sa Facebook at saka po dito sa mga Twitter, hindi daw po sa kanya yon. Walang katotohanan yon, mga kababayan. Sa madalit salita, etong mga taga-kabila or yung may mga galit dito sa MTRCB at saka sa EAT, mga kababayan, talagang ginagamit nila yung mga taong nagtatanggol sa EAT at saka po dito sa MTRCB, mga kababayan, para sirain po yung tao at saka yung MTRCB at EAT. Yun yung aba, mali yan, hoy! Gumagamit kayo ng tao para sirain ang kung sino man ang pumapanig gaya ni Nanay Christy sa tama. 'Di ba? Sinisira nyo sila. Alam nyo, pwede, 'di ba, pwedeng kasuhan yung mga ganyang klaseng tao na gumagamit, no, sa identification o ganto-ganto ng isang tao. 'Di ba? Si Nanay Christy pa talaga yung napili nyong gamitin, no, mga tampalasan. 'Di ba? Alam natin si Nanay Christy, yung panig niya talaga is masasabi natin is nagsasabi lang siya ng katotohanan sa bawat binibigay niyang komento. Kung napupuri niya ang TVJ, kung naano niya ganto ganyan ang EAT, ganto ganyan ang MTRCB, dahil alam niya na yun ang tama at hindi naman tayo nakapikit o hindi tayo nakatakipantenga para hindi natin makita yung pagkakamali ng iba na nababanata ni Nanay Christy, no, sa kanyang palabas sa channel niya. 'Di ba? Nanonood din ako ng Showbiz Nauna. 'Di ba? Lagi kong pinapanood diyan, sinusubaybayan ko yan sila Nanay Christy, no? Kitang-kita naman kahit naman yung mga normal na taong nakikinig lang yung pagkakamali nung mga nababanata ni Nanay, 'di ba? Nakikinanay ako. Nay, siyempre tatawagin ko bilang respeto kay Nanay Christy. 'Di ba? Tapos kayo pa yung may ganang magalit. 'Di ba? Anong gusto nyo? Lagi nyo lang pinapanood is yung mali. Wag kontrahin o batikusin kung ano man yung maling napapanood. Hello kayo diyan. Napapanood kasi ng mga bata 'yan. No, kung sana ba okay lang kung midnight show yung nakakagawa ng pagkakamali na yun. Okay lang kahit hindi na sila pagbawalan o sitahin. 'Di ba? Wala Nandiyan ka sa noontime show, tas gagawa ka ng ganun. Kitang-kita lahat. Gising na gising ang buong mundo. Kakakain mo pa lang, busog ka. Matutulog ka kagad. Di mo mapapanood yung gagawing kalokohan. Diba? Ginagawa nila ngayon. So, sino ba ang mahilig gumawa ng mga dami account para lang masira sa personalidad? Alam naman natin kung sino yun. Huwag na nating balibalik na rin man ang ating isipan para maunawaan. Siyempre, yung mga panatiko nung kabila dyan. Wala akong binibigay na pangalan. Kasi mga kababayan, sa ngayon nagkatala, buhat nung lumabas ulit at nag-ere etong It's Showtime, saka lang pumutok yung ganyang issue. Saka lang nila nabigyan ng kulay yung dilaw na uniforme ni Vice Ganda do sa tapos ginawa na ng kung ano-ano. Saka lang nila binigyan ng kulay, mga kababayan, nung si Vice Ganda yung It's Showtime, nung umere na, pero nung nakasuspended yung mga yan, mga tahimik. Ang masakla pa dito, yung taong walang kaalam-alam, yun yung ginagawa nilang sangkapan para sirain yung mga nananahimik na personalidad. Katulad po nitong si Chairwoman Lala Soto na nag-iimbento sila ng kwento para lang masira ang MTRCB, para lang masira ang McDonald's Philippines, mga kababayan. Kasi ang nangyayari dito, saglit na nakakatulong itong mga panatiko ni Vice sa kanya, hindi. Hinihila lang si Vice Ganda ng kanyang mga panatiko pababa. Siyempre mga kababayan, sino ba yung nag-i-endorse ng McDonald's Philippines? Siyempre si Vice Ganda, tapos bibigyan nila ng issue ng ganyan. Diba kaninong kasiraan yon? Siyempre sa McDonald's Philippines at saka kay Vice Ganda. Mantakin mo parang ginigisa sa sarili mong mantika, yung mga kasama mo nilalaglag ka.
Hirap nung ganon. Huwag kayong ganon, hoy. Dahil kinukonek nila sa icing incident yung pagkain ng Chicken Joy nitong si Vice. Di ba? Pagpatuloy pa natin. 37 mahigit po yan. Iba-ibang pangalan. May Cristinelia Fermin, may Christy Fermin, merong H, walang H, ganyan. Hindi po akin yon, mga posters lang po. Isang araw ay isang artista pong malapit sa akin ang tumawag. Nanay, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Galit po ba kayo sa akin? Nagulat po ako, sabi ko, bakit anak? Anong problema? Kasi ipinost nyo po sa FB page nyo na ganito ako at ganyan, binastos ko kayo, ganito, hindi naman po tayo. Naku anak, wag kang maniniwala, hindi akin yan. Noon pa man po ay nililinaw ko na, wala ako talagang anumang social media account. Kaso dito Ayan, po, malinaw. sa pinalagan na ito ng MP. Ay, shoutout sa aking pinaka-chickboy na supporter ha. Oy, Kuya Mariano Mascariñas. Shoutout sa'yo. RCB, ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christie Fermin. May blue check po ito sa Twitter. Yung dating Twitter na ngayon ay X na. At nakakaloka ito. Sino ba ang malimit magbabad sa Twitter? Siyempre, yung mga panatiko ni Vice. Diba? Sino ang malimit manawagan sa Twitter na ipasara si ganito, bigyan ng aksyon si ganito, si ganyan, naghahanap ng karamay. Sino ba yung malimit mag-post sa Twitter? Siyempre mga kababayan, yung mga panatiko ni Vice. At yung mga fanatiko ng It's Showtime. Gusto naman sana yung mga fanatiko, no? Alam natin, hindi natin mapipigilan ang pagiging fans nyo. Diba? Pero sana marunong kayong tumingin sa tama at mali. Ibig sabihin, nakakakita kayo ng mali, pero mas nanaisin nyo na konsintihin yung paggawa ng mali nung tao na iniidolo ninyo. Hindi naman sinasabi na awayin nyo siya, tanggalin nyo yung pagiging fan nyo sa kanya. Pero siguro mas maganda kung kayo yung magsasalita, no? Sabihan niyo siya, "Uy, Vice, ganto kasi, 'di ba? Ganyan, may mali ka nagagawa, ganto, ganyan." 'Di ba? Bilang fan. Hindi yung bilang fan is kukonsintihin mo na may mali nang ginagawa is go ka pa rin. Na sinasabi mo, hindi okay lang 'yan. Kasi yung ginawa ni Vice at ni Iyon, hindi po simple lang 'yun. 'Di ba? Iba. No, ang pangit talaga tignan. No? Kung may mga anak din naman kayo, is maiintindihan nyo yan. At naiintindihan ko rin naman na bilang fan kayo, ipagtatanggol nyo kung sino ang iniidol nyo. Gaya namin, kami, may pinagtatanggol kami. 'Di ba? Pero kung mali ang pinagtatanggol namin, na may ginagawang mali, sasabihin namin kung ano yung maling nagagawa niya. Dapat ganun din kayo. 'Di ba? Hindi yung ganyan ang nangyari sa Showtime dahil may mali silang nagawa. Ang gusto nyo, hahanapan nyo ng butas yung kung sinong nakakalaban ng Showtime. Gaya sa EAT, ganito. O yung mga nagtatanggol sa EAT at MTRCB, hahanapan nyo ng butas para makaganti. Ay, 'di ba mali yun? Hindi naman kasi hinanapan si Vice ng problema para, mapasuspindi sila o mapag-ilitan si Vice, mabash si Vice ng ganyan. Hindi naman kung tama naman ang ginagawa ni Vice, wala namang problema. At ng ABS-CBN, mga kababayan, lagyan na lang natin ng umano. Kasi alam nyo ba, sa tuwing may puputok na issue, nanggagaling muna sa Twitter. Tapos, mauusisaan natin yung mga nagko-comment doon, mga pages na sumusuporta dun sa kabila. Ano po, tapos yung ikino-comment nila against dito sa EAT, against sa MTRCB, mga kababayan, basta nagtatanggol, basta malapit sa mga host ng EAT, mga kababayan, talagang binibira nila. So ngayon, sa madalit salita, yung mga malilimit magbabad dyan sa Twitter, galing dun sa kampo ng kabila. Huli! Nagbababad sila doon para sirain, para pag-usapan, para may maikwento at may maibato sa EAT. Ano po, kasi tulad nito mga kababayan, yung simpleng pagkain ng Chicken Joy ni Vice Ganda, binigyan pa nila ng kahulugan. Na kung tutuusin, wala namang kapansin-pansin. Di po ba, pagpatuloy pa natin? May 2.6 million views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito. Yung mga kababayan, since itinanggi ni Nanay Christopher Min yung account sa Twitter na naka-verified, so ngayon, tama tayo. Kasi alam ko, siguro sa 209 na nanonood sa akin ngayon, alam nyo naman na sa Twitter
parang nagre-rent ka lang ata, parang katulad dun sa mga Viva Max, parang katulad dun sa mga Netflix, na kada buwan kinakaltas yun sa account mo. Pwede ka magkaroon ng verified badge, pero kada buwan kakaltasin sa'yo yun. I think nasa 400 data yun mga kababayan, parang katulad nung kay Meta, katulad nung kay Facebook. So ngayon mga kababayan, kahit sino gumawa ka lamang ng fake account, tapos magpa-verified, bumili ka lang ng verified badge dito kay Facebook, dito kay kay Twitter mga kababayan, pwede ka na ma-verified. Hindi ka tulad sa YouTube, kailangan 100,000. Sa madaling salita mga kababayan, yung verified account na may pangalan na Anima Christopher Min, hindi po kay Nanay Christopher Min yun. Ang ginawa niya lang, tinulad niya lamang yung pangalan ni Nanay Christopher Min, dinagdagan niya lamang ng Anima, tapos mga kababayan, bumili siya ng verified badge para mapaniwala yung mga tao na kay Nanay Christopher Min po talaga yon. Kasi alam naman natin pare-parehas, bago ka magka-verified, unang-una dapat meron kang maraming followers. Pangalawa mga kababayan, kailangan kilala kang personalidad. Pangatlo naman mga kababayan, option mo, bumili ka. So ngayon, ganon yung nangyari. Ano po, kaya kahit walang alam si Nanay Christopher Min, may nakatulad ng pangalan niya, tapos ang masaklapan nito may verified, kaya akala natin siya yon. Diba, pagpatuloy pa natin. Christy po niya, pinalitan lang po ng I yung Y, pero Christopher Min po ang kanyang ginagamit. Matagal na raw po ito, sabi ni Lara May Abrigo, ni Boyce Caragay, ni Marichu Permission Espiritu, at ng iba pa natin mga CFMers. Sobra naman po ito. Ang punto ko lamang po, ako po ay nagre-recommenda pa nga ng mga vloggers na lumalaban ng parehas. Nakikiusap pa nga po ako sa inyo, tulungan po natin ang mga dumpster divers na Pilipino sa iba't ibang bansa. Yung pong mga lumalaban ng parehas dito sa Pilipinas, nakikiusap po ako na pataasin natin ang views. Hindi ko po akalain na ako pa po na nakikiusap na mabigyan ng pagkakataon ang kapwa ko mga vloggers. Ako pa po pala ang mabibiktima sa pagkakataon ito. Sana naman po ang pakiusap ko lamang, kung meron kayong gustong paangatin na pangalan o personalidad, halayaan nyo po yan. Pwede nyong gamin. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV, at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na si Jake Magnus at syempre si Nanay Christy, no? Ganda nung sinabi ni Nanay Christy, tama nga naman yun. Walang gamitan ng pangalan. Dapat hindi nyo ginagamit sa kalokohan. Maging patas kayo. Si Nanay Christy pa talaga ang gusto nyong mabiktima, no? Baka gusto nyong nako ha. Ayon, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment na po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.